Mayor, magandang umaga po. Salamat sa inyong pagpapaunlak. No? Hmm. Marami pong mga nagtatanong, Hmm. sino po ba si Kuya Webster Litargo? Ayan. Magandang araw. Ako po ay laki dito sa bayan ng Gumaka. Dito po ako pinanganak, lumaki. Nung bata ako, naranasan ko magtinda sa palengke. Ang nanay ko ay nagtitinda ng tuyo. At dito rin ako nag-aral, public school. Nagkolehiyo ako sa Maynila. Gaya ng karamihan sa amin nag-aaral sa kolehiyo. At nakapagtrabaho na po ako sa Senado, 7 na taon. Sa Kongreso, halos 6 na taon. At Chief of Staff ng Governor, 9 years. Naging konsyal din po ako. At nito pong 2019, nangarap lumaban ng punong bayan at napagbigyan ng aming bayan. Ito po ang akin ngayong eleksyon ngayon ay pag nagwagi ay pangatlong termino ng panunungkulan bilang punong bayan. Meron po akong 2 anak na lalaki at iisang asawa. Saan po nagsimula ang karera ni Mayor Webster Litargo pumasok sa mundo ng politika? Sa public service, sa Senate po kay Senator Rasul na 1994-95. Nag-aaral pa ho ako noon, nagtatrabaho na ako. At lumipat po kay Senator Tatad ng 1995 at bahagi rin ako ng National Youth Commission sa Office of the President during that time. At yung karanasan ko at mga na-build ko po na network ang nakatulong sa akin para mas maraming magawa para sa bayan namin. Kayo po tubong Gumaka? Opo. Dito talaga, pati elementary, high school, public school po ako. Ano po yung isang bagay na nagtulak sa iyo na pumasok ka bilang alkalde? Siguro, lahat naman siguro ng pinagdaanan mong kabataan, pangarap mo rin maging punong bayan. Pero ang totoo po, nagkonsyel ako, tapos nung sumunod na eleksyon noon, 2004, lumaban akong vice mayor, hindi ako nagwagi. So sabi ko, maaaring hindi para sa akin. Kaya nagtrabaho na lang po ako noon sa sa Kongreso. Pagkatapos po ay as Chief of Staff ng Governor. Wala na ako sa isip ko na babalik ako. But during that time, medyo iba man hong sabihin, merong pangangailangan ng panibagong pamumuno. May clamor ang bayan namin. At hindi lang ho galing sa akin yun, kundi galing sa mga kasamahan natin dito. Kaya tayo ay bumalik sa ating bayang mahal at lumaban. Wala ho akong masyado pa nung kaibigan mga barangay captains, barangay kagawad kasi matagal po akong wala sa bayan namin pero tinangkilik nila ako at naibigay ng malaki yung mandato. Kaya yun ay isang challenge na ayaw nila yung dati, gusto nila ng pagbabago, kaya kinailangan kong ipakita talaga yung pagtatrabaho na may pagbabago. Ano yung katangian ni Webster Litargo na ginusto siya ng mga kababayan? Hindi ko po, ang hirap ding sabihin kapag ikaw ang nagsasabi, no? Kaya lang siguro yung dahil bugoy din ho ako eh. Yung katulad din nila ako mag-isip, katulad nila ako ng barkada. Hindi ho ako iba sa kanila. Danas ko po yung lahat ng dinanas nila, kaya siguro na nakita nila yung pagiging barkada. Kaya nga po ang dinala kong pangalan, Kuya ng Bayan, para parang kapatid lang na pwede mong hinga ng tulong, pwede mo ring pagsabihan, at pwede mo ring i-correct kung may mga pagkukulang, at pwede mo ring intindihin kapag merong mga ginagawa para sa na pagkakamali, at pwede mo rin purihin pag may ginagawang tama. Sa personal na buhay po ba, likod sa kamera o likod ng politika, sino si Webster Litargo? Pareho lang ho eh. Pareho lang. Parehong bully rin ako sa mga barkada ko. Ako kasi isang anak, kaya parang turing ko sa lahat ay kapatid. Dahil wala ho akong kapatid eh. Kaya parang barkada, marami akong barkada dito sa aming bayan. Kung maalala niyo po, Mayor, no? Ano yung unang kampanya mo na tinupad mo? At ngayon, ipagpatuloy mo ang iba pang mga programa. Nung nagkampanya ako noong 2019 at sinabi ko, pangarap ko yung mga senior citizen namin, may matatanggap man lang na cake galing sa pamahalaang bayan. Sabi pa nga ako nung katunggali ko noon, hindi naman yan, Makati lang ang gumagawa niyan, pero naiinggit ako sa ibang bayan na nagagawa yon. Pero kahit yung sinasabi ko yun at pinapangako, naiintindihan ko rin naman po kung paano siya gawin sa pamahalaan, kung paano makapaghiwalay ng pondo para doon dahil maliban sumatagal ako nagtrabaho sa
gobyerno. Ako po ay accounting graduate, kaya kung yung mga pagbalanse, sanay na sanay po ako dyan. Ang nagawa ho namin yun, ibigay namin yung cake. At binago na nga ho namin, 500 pesos na po yung tinatanggap ng senior at papalakihin pa ho namin. Kailangan ho lalo ng ating mga nakatatandang mamamayan ng ayuda kahit konti galing sa pamahalaang bayan. Dahil nadami ho ang gamot nila, wala na silang income, nadami rin ang apo na humihiling sa kanila na gusto nilang paligayahin. Kaya medyo, at minsan nararamdaman nila sila'y nakakalimutan. Lalo na pag ang tinututukan ng kabataan, mga nagtatrabaho, yung pong mga nakatatandang mamamayan na napakalaki ng ating utang na loob ang ating minsan napapabayaan. Mhm. Sa aspeto po ba ng mga magsasaka natin, particular na sa mga mangingisda, ano yung mga naipatupad mong mga programa na napapakinabangan ninyo mga kababayan? Sa pagsasaka po, ang aming bayan ay maraming mga nyugan at saka gulayan at ito po ay lagi namin sinusuportahan. Pati na rin ho yung mga rice farmers namin, national, provincial programs, pati local programs. Ngayon naman po kasi, ang Department of Agriculture, nakaayon ho ang mga programa niya sa mga pangangailangan namin, kaya nagtutulungan ho kami. Napakaganda rin naman ho ng programa namin dyan. Sa pangisdaan po, isa sa problema namin, syempre ang dagat po hindi lumalaki. Pareho lang ho yan. Pero dumarami ang mangingisda. So ang kahilingan po ng aming mga mangingisda, huwag na lang pasukan ng mga commercial fishing itong aming Lamon Bay dito sa aming bayan. Kaya yan naman po yung ating pinahahalagahan. Pagbabantay po sa aming karagatan dahil marami pa rin matigas ang ulo. At nakikita rin namin ngayon yung mga kakulangan tulad pag alon o malikot ang dagat, kulang ang aming gamit. Kaya meron ho kaming binili, paparating pa lang na malaking bangka na kasya siguro mga 30, ibig sabihin na pwedeng pumasok kahit maalon, pwedeng manghuli, at lagi rin ho kami nakikipag-usap dyan sa ating maritime para mabantayan din natin itong atin sa mga mangingisda. Isa pa ho ay yung ating fish hatchery na project po ng BIFAR ni Congressman Attorney Mike Tan at ng munisipyo. Ambagan po kami dyan. 30 million galing sa BIFAR, 12 million galing sa munisipyo. Yan po ay magpo-produce ng mga samaral. At yung samaral ay magagawa tayo ng mga fish cages para sa ating mga maliliit na mangingisda, aalagaan nila. At yan po ay for export sa mga Arab nations katulad ng Qatar, Saudi Arabia, UAE. Malakas po ang demand doon sa mga bansa na yon ng samaral. Kaya pangarap po namin, lumaki ang kita ng aming mga mangingisda sa pamamagitan ng pang-aalaga ng ganito. Sa ngayon po ba, ilang buwan na lang yung natitira? Ano pong direksyon ng pamumuno ni Webster Letargo? Ilang buwan? Well, hopefully tumagal pa para manalo. No? Pero for my second term, yun naman ng mga ginawa natin, na pangako natin sa mamamayan, ay natupad natin. So ngayon nanliligaw muli para makapag third term at magawa natin yung mga iba pang programa. Ang pangarap po namin, matapos po namin yung bagong munisipyo para sa kaalwanan ng aming mga kababayan. Ito pong ginagamit naming munisipyo ngayon ay 103 years old na. So yung demand po, yung laki niya, medyo sikip na po kami dito. Kaya kailangan ho namin gumawa ng bagong munisipyo. Nakakuha na ho kami ng pondo sa Kongreso. Ang majority floor leader po, although congressman ng Zamboanga, ay ang pinsan ko po yun, taga rito ang kanyang roots. Kaya nagbigay po ng 50 million. Pero last term niya ho, kaya kausap ko rin naman po si Congressman Mike Tan at sinabi rin naman niya na yung panimulang yun, siya na po magtutuloy at magtatapos ng aming munisipyong bago. Sa inyo pong plataforma di gobyerno, ano pong mga hinaing na dapat may parating sa inyo mga kababayan? Una ho ay, siyempre, pangarap po natin walang magutom sa bayan namin. So, yun yung mga magsasaka ay patuloy na maggawa ng kanilang mga pagtatanim para doon sa ating mga gulayan, mga prutasan, at para hindi ho talaga magkaroon ng kakulangan sa pagkain sa aming bayan. Pero sisiguraduhin po namin na galing sa pamahalang bayan, masusuportahan namin sila. Ganon din po sa ating mga mangingisda. Kaya ho kailangan namin ma-enhance yung pangisdaan. Napakahirap na hong kausapin ngayon ng mga isda na magpahuli sila.
Kaya kailangan ho, gumawa na kami ng pamamaraan. Maganda ho yung mga programa ng aming mga maliit na mga isda. Meron na po silang baklad. Maganda rin po ang kita nila doon. Pero kailangan ho, marami ang makinabang, marami ang magkaroon ng ganito. Mangarap sila ng paglaki para ho lumaki ang kanilang income. Ang Mayor, panawagan niyo po sa inyo po mga kababayan, no? Dahil ngayon, medyo mainit ang panahon. Ano po ang mga nakahandang programa po niyo po rito? Siyempre una, yung iba ho ang init ngayon. No? Maakyat kami ng 46. Sa ibang mga lugar, may 50 pa. No? Yan naman po ay lagi kami nagpapaalala sa mga tao. Yung pag-hydrate, hindi magbabad sa araw, bawasan yung exposure sa araw, lalo na sa mga panahon na ganito. Pero ang number one ho talaga na dapat gawin natin, although long term ito, ay mga alagaan natin ang ating kalikasan. Napakabigat na ho ngayon ng pagbabago ng klima. Kawaawa na po, yung lalo pa yung mga susunod na henerasyon sa atin. Kaya ho dito, aming pinaninindigan yung segregation. Hindi namin kinukuha ang basura kapag hindi siya segregated. Nagiging problema sa umpisa, pero hopefully pagtagal po ay matututo na ang aming mga kababayan. Mabawasan ang mga paggamit ng mga plastic, magamit muli ang iba pang mga kagamitan na pwedeng gamitin. So marami ho tayong mga ginagawa na hindi immediate yung reaksyon, pero sa darating na ilang taon ay makakatulong pa rin sa aming bayan. Mayor, pangwakas, nasa inyong pagkakataon, kung ano pa po mga karagdagan pang impormasyon o mga maaring may paabot sa ating mga kababayan. Ang inyo pong programa napakalaking tulong sa amin. Lalo na ho, meron na tayong social media ngayon, may access ang mga tao sa social media, nakikita nila ang inyong reporting, and it's always very positive po sa ating mga kababayan. Yung information po na napapaabot nyo sa kanila, napakahalaga po noon. At kami po yung nagpapasalamat sa ating Ronda Balita. Importante po na yung mga maling mga fake news ay maiwasan. No? Dito lang po tayo makikinig at manunood sa mga reliable o kapani-paniwalang mga sources. Dahil ngayon po, nababago ang pananaw ng tao sa pamamagitan ng mga mali na impormasyon. Ang mga lingkod bayan po, ating tingnan mabuti, pag-aralang mabuti, katulad po ng aming mga ginagawa dahil lagi naman po nating pinipilit at isinisigaw na ang importanteng paglilingkod ay yung matino, mahusay at may malasakit sa mga kababayan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mayor.